may halaga po ang isang kaluluwa. Masakit po para sa Diyos kapag mayroong napapahamak na kaluluwa. Namatay yung isang tao, no? Talagang yung kilala natin mga talamak na masasama. Maaring ang mga tao nagdiriwang, natutuwa pa, namatay, mabuti nga. Pero hindi sa Diyos. Kahit sabi mo pinakamasama na siya, pero sa Diyos, masakit pa rin yun para sa Kanya. Kasi po, ang tao po ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi po niya ikinatutuwa yun. Sige po, malakas at malakas sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sige po, bago po kayo makaupo, mangyari po pakikamayan nyo. Katabit, batiin po natin sila ng magandang umaga. Sige po. Sige po, ayan. Ayun, praise the Lord. Nakita niyo po ba nakasuot po yung kanilang magandang ngiti? Amen po ba? Kasi sa lugar pong ito, alam ko ho, bawal ho nakasimangot eh. Opo, may kausap po ba ako? Praise God, bawal ho talaga ang mga nakasimangot. Ano po? Kasi kapag ikaw nakasimangot, ito'y pagpapakita po sa ating Diyos na kayo po'y talunan. Kayo, papayag ho ba kayo'y talunan? No, amen, no? Tayo po yung mga mapagtagumpay na mga anak ng Diyos. Amen? And bago ho tayo magtuloy-tuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, let me greet each and every one of you ng isang magandang umaga. Baging yung ating pong mga kapatid na nasa online po ngayon nanonood. Magandang umaga po sa inyo, and may the peace and love of our Lord and Savior Jesus Christ be with you. Amen po ba? At pwede ho bang magtanong po muli, sino po rito ang mayroon pang hangover ng ating pong anniversary? Maaring nagtataka iba sa inyo, bakit ginamit ko po yung salitang may hangover? Isipin nyo, di ba sa lasing lang yun? Mga manginginom. Alam nyo ho ba, may sinabi sa Bible eh. No? Sabing gano'n ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, wag daw po tayo magpakalasing sa mga inumin at sa mga bagay na mundong ito. Bagkus magpakalasing daw po tayo sa Espiritu. Amen po ba? Anong Espiritu ba tayo dapat magpakalasing? So sa Espiritu ng Diyos, hindi po yung mga bagay ng mundo. Amen po ba? Kung kaya't congratulate nyo po yung makatabi, sabi nyo, congratulations. Ayan. Asan po yung iba? Para mga nagbakasyon na ho ba after nung victory? Ano po? Praise God. Siguro po tayo po magtutuloy-tuloy na po sa ating pag-aaral ng ating pong topic for today. For this month, tayo po ay nasa buwan na po ng July. Kung kaya't meron tayong bagong team. Ano po ang team natin? Pakibasa po, sabay-sabay. Sige po, 1, 2, 3. So yun po yung ating pong team for the month. Revival, a call to intentional soul winning. Pag sinabing intentional, meron pa isa pang word yan deliberate. Na pag sinabing intentional or deliberate, sinasadya. Ano ba? So dapat po tayo pong lahat sadyain po natin mag-soul win. Amen po ba? Now, magtutuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko po. Ito na po, di ko na po pakakabaan. The urgency of soul winning. Yan. Sabihin po natin, the urgency of soul winning. Pag sinabing urgent, ito po ay agad-agad. Sa lalo't madaling panahon. No? So, yun po ang urgent. Yan. Sabi pong gano'n, ng ating, kinuha ko pong dalawang talata, doon po sa Mark chapter 8 verse 36, and then tatalon po tayo sa Luke chapter 15 verse 7. Ganito po ang sabi ng Mark chapter 8 verse 36. Sabi pong gano'n, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? No, yun po ang sabi ng Mark chapter 8 verse 36. Then sa Luke chapter 15 verse 7, I say to you that likewise there will be more kapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at salita. Dito po ay maliwanag po na sinabi ng ating Panginoon, anong daw po ang mapapala ng isang tao, makamtan niya ang lahat ng bagay sa mundo. Ngunit, kung ang kanyang kaluluwa sinabi ng Panginoong Jesus, magkakaroon daw po ng mga laking
ang nagbalik loob sa ating Panginoon. No, talaga palang totoo na sinabi ng Panginoong Jesus, meron palang kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoon. Kung kaya po, tayo pong lahat dapat po natin isipin, ikaw at ako ay tinawag po ng ating Panginoon as mga soul winners. Amen. Soul winners. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay soul winner. Ano ang sabi? Mga soul winners ng ating Panginoon. Sa ating pong introduction, nilagay ko po, few Christians are called to be preachers, but every born-again Christian is called to be a soul winner. No? Hindi po lahat ng mga Kristiyano ay tinawag para mangaral sa salita ng Diyos, kagaya po namin. No? Hindi po lahat tinawag maging evangelists, maging pastors. No? Pero ang bawat isa po sa atin na nakakilala sa ating Panginoong Jesus, lahat po tayo ay mga soul winners. Amen po ba? Whether you like it or not, tinawag po tayo na mag-win ng kaluluwa. At ano pa po? No? Ginagawa po natin ito para ang isang tao ay mailapit po natin sa ating tagapagligtas. Ang tanong, ilan na po kaya ang nadala natin sa ating Panginoon? Marahil lang iba po sa atin, mga 10 years, 15 years, 20 years, 30 years na nakakilala sa Panginoon. Pero ang tanong, ilan na po ba ang na-share natin ng Word of God? At sila'y nakakilala sa Panginoon. Kayo na lang po. At ang Panginoon makakasagot ng bagay na yan. Na po, sabi pong ganon, soul winning is the primary job of a disciple. Excuse me. You and I, tayo pong lahat ay mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. When we say disciple, we are followers of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ikaw at ako po yan. Lahat po tayo, mga disipulo ng Panginoon. So kapag tayo po'y disipulo ng ating Panginoon, ang trabaho natin, ang pangunahing trabaho po natin ay ano po? Mag-soul win. Sabihin po natin, soul win. Yan. So talagang inaasahan po talaga ng Panginoon po sa atin ay mag-soul win po tayong lahat. Amen po ba? Sabi nga, naalala ko yung isang mangangaral, sabi niya ganun, ang reason daw, no, kung bakit nadedelay ang pagdating ng ating Panginoon, sapagkat bumagal po ang evangelization ng salita ng Diyos saan? Sa mundo. Bumagal ang evangelization dahil maraming churches na kontento na lang, na nakaupo every Sunday na nakikinig ng Word of God, wala na pong tinatawag na soul winning. Wala na pong evangelism. Kaya po, nadedelay ang pagdating ng ating Panginoon. Huwag naman pong mangyari na tayo pa ang magiging dahilan ng pagkakadelay na pagdating ng ating Panginoon. Hello? Parang wala na akong kausap. Parang ayaw niya na dumating ang Panginoon. O ba't nag-amen yung iba? Ayaw nang dumating ang Panginoon. Bakit po ba? Gusto niyo po bang lumaganap ang kasamaan sa mundong ito? Ako ayaw ko na eh. Sobra na po yung kasamaan nangyayari sa mundong ito. Nawa, tayo pong lahat ay wag madamay doon. Amen po. Kung kaya't ang gawin na po natin yung dapat na pinagagawa ng Panginoon sa atin is to reach out for the lost souls. Amen po ba? Para nang sa gayon ay makita ng Panginoon at masabi niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So gagawin po natin ang lahat ng ito para sa kapurihan ng ating Diyos. Nang sa pagpapatuloy po natin, mag-iiwan lamang ako 5 reasons to have urgency to win the lost soul at any cost. Unang-una po, ito po yung unang kadahilan ng because of the value of souls of the lost. Ang unang kadahilan ng dahil po mayroong pong halaga ang kaluluwa ng mga nawawala o hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sa binasa po natin sa Mark chapter 8 verse 36,
Sabi pong ganun, ano po ang mapapala ng isang tao, makamtan niya po ang lahat ng bagay sa buong mundo kung ang kanyang kaluluwa naman ay napahamak o nawala. Tandaan po natin, makamtan man natin, pag samasamahin man ang lahat ng yaman sa mundo, yung yaman ng Amerika, yung yaman ng China, yung yaman ng European Union, ng Russia, pag samasamahin po yon, hindi pa rin kayang pantayan yung halaga ng isang kaluluwa. May kausap pa po ba ako? No? Mahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa. Kung kaya't, sabi nga po, naalala ko po yung isang talata doon sa may Ezekiel 33 verse 11, wala po sa slides ko po ron, na ang sabi po doon, no, hindi natutuwa ang Diyos kapag mayroong isang taong namamatay. Kahit siya pa yung pinakamasamang tao, hindi pa rin nalulugod ang Diyos. Bakit? Mahalaga pa rin sa harapan ng Diyos yung kaluluwa ng isang tao. Why? Sa kadahilanan po, yung kaluluwa na mayroon ng isang tao, no, lalo't higit kung siya po di pa nakakakilala sa Panginoon, kasi ang kaluluwa ng tao ay inilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po ganun kahalaga ang isang kaluluwa. Kung kaya tayo pong lahat dapat po ay hindi tayo dapat manahimik, patuloy tayong manalangin, patuloy ho tayong humayo, i-share po natin ang mabuting balita ng pag-ibig at kaligtasan ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, no? So may halaga po ang isang kaluluwa. Masakit po para sa Diyos kapag mayroong napapahamak na kaluluwa. Namatay yung isang tao, no? Talagang yung kilala natin mga talamak na masasama. Maaring ang mga tao nagdiriwag, natutuwa pa, namatay, mabuti nga. Pero hindi ho sa Diyos. Kahit sabi mo pinakamasama na siya, pero sa Diyos, masakit pa rin yun para sa Kanya. Kasi po, ang tao po ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi po niya ikinatutuwa yun. Amen po. Nandiyan pa po kayo. Nagsabi pa rin sa sumunod, niligay ko po, souls are precious because it is created by God as an eternal soul. No? Sabi pong gano'n, ang kaluluwa po ay precious. Napakahalaga po niyan sa harapan ng Panginoon sapagkat ito po ay nilikha. No? Nilikha ng Diyos as an eternal soul. Naalala ko yung sinabi po ng Genesis chapter 2 verse 7 sa King James Version, wala po sa slides ko po yan, bigla na lang po naalala. Yung nilikha po ng Diyos, yung unang tao, si Adan, hiningahan po ng Diyos. At ano po nangyari? King James, not King, hindi NKJV. No? Sabi doon, King James Version. Praise God. Ayan. Wala tayong King James Version. Sabi kasi doon, yung lalo't yung huling bahagi, no, hiningahan ng Diyos yung, alin po, yung nostril nung lalaki at ang lalaki po ay naging living soul. Kapag ang soul kasi ang kaluluwa po, hindi ho namamatay ang kaluluwa. Eternal po yan. Amen po ba? Nariyan po kayo, no? Hindi po namamatay ang kaluluwa. Tandaan mo natin, pag sinabi hong kamatayan is separation. Separation. Di ba? Kapag namamatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay sa kanyang katawan. Yun pong ibig sabihin ng death. Humihiwalay. Separation. Yun pong ibig sabihin ng death. Lalo tigit, yung nakakatakot, yung sinabi dun sa Revelation, no? Yung mapunta ang tao sa dagat-dagatang apoy na impyerno, ito yung tinatawag na eternal separation. Eternal. Pagka sinabing eternal, walang hanggang ikaw ay naroon sa dagat-dagatang apoy. Wala na pong chance ang mapunta ng langit. Maaring sabihin ng iba, ay hindi, may chance pa yan, kinakailangan ipanalangin, kahit ipanalangin nyo po ng ipanalangin ang yung mga patay na hindi tumanggap sa Panginoong Jesus, wala na pong chance yun. Kasi po sa langit, wala po yung tinatawag na court of appeals na iaapila mo. Kasi ang panalangin, tandaan po natin, ang panalangin po ay para sa mga buhay, hindi po para sa mga patay. Kasi ang mga patay, kahit murahin po, tagyak-tagyakan mo, suntukin mo, wala na magagawa yun eh. Wala na yung kaluluwa nung umalis na. Nagbalik na sa Diyos. Ang tanong nga lang ho is, yung kanyang kaluluwa ba ay napunta na langit o impyerno? Hindi ho nating alam. Kung kaya't sa atin pong lahat,
ang kaluluwa po ng isang tao dapat po natin pahalagan. Kahit siya'y mabuti, kahit siya po'y masama, kinakailangan po i-value po natin sila, ipag-pray po natin at sharean ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Praise God! At yung pangalawang bagay na gusto ko pong iwan po sa atin regarding 5 reasons to have urgency to win the lost at any cost. Pangalawa is because the life of man is so short. Napakaikli lamang po ng buhay ng tao. Sabi ng James chapter 4, verse 14. Ito po ang wika ng talata sa easy to read version. Sabi pong ganon, you don't know what will happen tomorrow. Hinto po ako dyan. Sino po rito sa atin ang makapagsasabi, alam niya yung mangyayari sa kanya bukas? Meron po ba? Wala po. No, kahit po yung mga manghuhula dyan sa may Quiapo, tanungin mo. Tanungin niyo po sila kung kaya nilang hulaan kung ano mangyayari sa kanila. Sa kinabukasan, hindi ho nila masabi. Why? Dahil sa totoo lamang po, wala pong nakakaalam ng mangyayari sa ating mga buhay sa kinabukasan. Amin po. At ang karugtong, sabi pong ganon, your life is like a fog. You can see it for a short time, but then it goes away. No? Ang buhay daw po natin ay parang kagaya ng isang hamog. Pagka gumigising kayo sa umaga, lahat kung malamig, makikita niyo yung hamog, hindi ho ba? Ako ho, pag nagkasalamin ho ako minsan pag, sabi ko, parang nakakakita ako ng hamog, hindi ho pala dahil marumi yung salamin ko, may muta pa ako. Akala ko may fog pa. Yung pala, wala naman. Pero kidding aside, alam niyo po sa umaga kapag nakakakita tayo ng hamog, hindi ho nagtatagal ang hamog, hindi ho ba? Ganun daw po ang buhay ng isang tao. Kasama mo ngayon, hindi mo alam kung makakasama mo pa ba siya bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa buong taon. Palagay ba natin makakasama po ba natin siya? Hindi. Nire-review ko po. Naalala ko yung time na yung sa ako sa kanila. Nagkikwentuhan kami. Nakakwentuhan ko yung nanay niya. Naman po siya. Alam niyo, ang kinakalulungkot po, nung kinabukasan, laking gulat ko na lamang po, yung kausap ko yung nanay, nung kinabukasan, patay na. Namatay na po. Tumawag yung kaklase ko, iyak siya ng iyak. Sabi niya gano'n, sabi niya, Dre, si mama patay na. Nagulat ako, sabi ko, kakakwentuhan mo lang kagabi Patay na yung kanyang nanay. Talagang dito lang, masasabi po natin, ang buhay ng tao ay maikli. Ang nakalulungkot po kasi, sa ating kapanahunan po ngayon, ang mga tao nagpapakalasing sa kono ng mga bagay na tila ang buhay ay para walang katapusan. Yung isang kwento na merong mga magkakaibigan, nagkayayaan, nag-swimming sa isang beach. Nag-swimming po sila. Nagdala ng maraming pagkain, nagdala ng mga inumin. Masaya-masaya po sila. Nag-inuman at merong mga sundot silang ginagawa. Ano yun? Nagdodroga. Kinabukasan, paggising po nila, masayang-masaya sila at mag-swimming ulit. Yung isang kasama po nila, nahihimbing pa. Nagkakatuwaan. Siyempre, ganun mga medyo kabataan Medyo makukulit. Ayan. Nung ginigising niya, pare, sabi yan, tayo na. Swimming na tayo ulit. Ang sarap ng tubig Ikaw pahiga-higa lang. Hindi sila kinikibo. Binabato na nila ng unang hindi bumabangon. Medyo nung hindi bumabangon, inaalarma po sila. Nilapitan. Nung nilapitan, nung hinawakan, malamig na bangkay na. Nakalulungkot pong isipin na ang mga tao, sinasayang ang buhay, sinasayang ang mga panahon na mayroon sila na binigay ng Diyos, hindi ginamit sa tama. Nagpakalulong sa mga bagay na hindi po kaaya-aya. Tayo pong lahat, mga bagulat kapatid, maging kayo po na nasa online, habang mayroon tayong panahon, gamitin po natin to para sa Diyos. Amin po ba? Hindi natin alam. Sige, palakpakan po natin ng Diyos.
Hindi ho natin alam kung kailan ho tayo mag-i-exist sa ibabaw ng mundong ito. Amin po ba? Napakaikli po ng buhay ng isang tao. Gaya ng nabanggit ko kanina, kausap ko lang, yung nanay ng kaklase ko, kinabukasan, patay na. So ganun po, kaiksi ang buhay. Sabing ganun sa Psalms, na ang mortality rate po ng isang tao po ngayon sa panahon po natin is 70 years. Pero sa paglaon po ng panahon, karamihan daw ng tao hindi na umaabot ng 70 eh. Iba, 20, 30, 20 anyos, 30 anyos, meron. Ikli ang buhay ngayon. Amen po ba? Pero tayo pong lahat, humaba man o hindi, ang buhay po natin nakalakad sa Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Huwag po natin sayangin yung buhay na mayroon tayo ngayon. At sabi doon, nilagay ko po, balikan natin yung slides natin na yun. Sabi po doon, God always planned to save precious souls of the lost now. No, ang Diyos ay lagi siyang mayroong plano na iligtas ang mga mahalagang kaluluwa sa panahon po natin ngayon, no? Bukas pa rin yung planong ito ng Diyos ng pagliligtas. At sabi pong ganoon, this is the good reason why we need to have an urgency to win the lost at any cost. Naalala ko po yung isang talata, nilagay ko po 2 Corinthians chapter 6 verse 2 sa easy to read version. Sabi pong ganoon, God says, I heard you at the right time and I gave you help on the day of salvation. I tell you that the right time is now. The day of salvation is now. Ngayon po ang panahon ng kaligtasan, hindi po bukas. Dahil ang bukas maaaring huli na. Gaya nga na sinabi ko po sa ating lahat, meron hubang nakakaalam na siya po ba ay buhay pa bukas? Wala akong nakakaalam. Hindi ko rin masabi, baka pagkatapos po nito, baka ako'y umuwi ng bahay. Hindi ho, joke lang po. Hindi ho natawa ho bawat isa. Diba? Ang gusto ko lamang po sabihin po sa atin, mas maganda po ang buhay po natin nakakatiyak. Amen po ba? Tanungin nyo katabi mo, nakakatiyak ka na ba ng buhay mo? Anong sagot po nila? Bakit naman yung dito ngayon, sila yung malalakas sumagot? Kayo lang po ba nakakatiyak? Kayo po na nariyan, tiyak nyo po ba? Bakit yung iba'y parang hindi yata makasagot? Abay, delikado po yan kung hindi kayo sigurado. Ano ba? Kasi, ang sinabi ng Bible, kapag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, automatically, meron ka ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible yun, pangako yun, hindi ko sabi yung Bible kung nagsabi nun. Kung totoong tinanggap natin si Jesus Christ, dapat maging bold tayo sa pagsasabi, yes! Meron akong buhay na walang hanggan. Bakit po? Si Kristo ay nasa inyong puso, sa inyong mga buhay. Amen po ba? Kung kaya po, kayo po mga nasa online, kung kayo po ay hindi niyo pa natatanggap o naiimbitahan si Jesus sa inyong mga buhay, meron po akong good news sa inyo. Ang good news ko po is, bukas pa rin po ang pintuan ng kaligtasan sa inyong lahat. Kung inyo lamang bubuksan ang inyong puso at kayo magpapakumbaba, aminin na kayo makasalanan, makakaasa po kayo ng pagpapatawad at paglilinis ng Panginoong Jesus sa inyong mga kasalanan at kayo po ay tatanggap. Pangatlong dahilan kung bakit kinakailangan po natin urgency to win the lost souls at any cost. Sabi po ganoon, because our days are evil and hinder us to win the lost. Yan, sabi po ganoon ng Ephesians chapter 5 verse 16. Praise God. Sabi po ganoon, Ephesians chapter 5 verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Making the most of every opportunity. Sa panahon po natin ngayon, mayroon tayong oportunidad na dapat po ginagrab po natin at gawin ang lahat para mawin ang tao sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabi pa nga po ganoon, it is good that we can share
the Magna Carta of Religious Freedom. Kapag nangaral ka, hindi ka pwedeng meron nga tayo Magna Carta of Religious Freedom eh. Hindi ka pwedeng huli, hindi ka pwedeng hadlangan. Why? Meron tayong batas na ganyan. Pero sa ibang bansa, pinagbabawal po yung pangangaral ng salita ng Diyos, lilibakin ka. Pero sa atin na nga, libre na nga eh. Wala nang huhuli sa atin, pero wala pa namang nangangaral ng salita ng Diyos. Ito po yung nakalulungkot na bagay. Malaya na nga tayo eh. Wala na nga nagpe-persecute sa atin. Hindi pa natin magawa mag-share ng Word of God. Dapat po, sabi nga ganun, binasa natin. Ephesians 5:16, making the most of every opportunity na binigay ng Diyos sa atin. Amen? Gamitin po natin. Grab that opportunity. Amen po ba? Pero bago po tayo magpatuloy, meron po akong isang video na gusto ko pong panuorin po nating lahat. Sige po.
Okay, siguro po, putulin na po natin yung video dyan. Grabe, no? Actually, nung una napanood ko yan wala. Hindi ko na. Nakakahabag yung mga tao. Ganun nila libakin yung isang mangangaral na ang tanging layunin po ay mai-spread yung gospel of love and salvation ng ating Panginoong Jesus. Nung mapanood ko siya, wala ako kundi maiyak. Nakakahabag yung mga taong yun. Hindi nila alam Hindi nila alam kung ano yung maaaring mangyari po sa kanila. Sa ating pong lahat, maaaring dumating yung punto na libaking tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nag-share po tayo. Huwag po tayo matakot. No, kahit basain man tayo ng tubig, i-water cannon ho tayo. Hindi ho sa South China Sea, hindi ho importante ho sa atin, ginaganap po natin yung soul winning. Amen? Yung evangelism. Tandaan po natin, soul winning is evangelism. Kagaya yung nangyari po na napakatapang ni Kuya. And gusto ko rin pasalamatan, siguro grabe opportunity na yun, pasalamatan yung nangangaral ng salita ng Diyos doon sa Pride Month mong yun. Whoever you are, pagpalain ka ng Panginoon at salamat dahil ini-inspire mo rin kami na patuloy din kami mangaral, mag-share ng Word of God. Hindi kami matatakot bagkus ang maghari, mamutawi sa ating mga puso, pag-ibig at habag sa kapwa. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sige po, malakas po palakpak sa ating Panginoon. Sige po, magpapatuloy po tayo. At ang karuktong po, praise God, sabi pa po dun sa, isa pa po, sabi po ganun, these lost people are becoming our big hindrance because their heart is hard and will not accept the truth of the Word of God. No? So talagang ganyan kita naman po natin sa video, no? Talagang hindi nila in-accept yung pangangaral ng salita ng Diyos. They jeer, no? Talagang sumisigaw ng kung ano-anong mga salita, pangi-insulto at pangahamak. Ganyan din po nangyari kay Noah. Nung si Noah po ay nagtatayo ng arko, habang nagtatayo po siya ng arko, ay nangangaral po siya ng salita ng Diyos. No? At siya po ay pilitan nililibak, sinasabi, baliw ang matandang ito. Sa tagal ng panahon, ano yung sinasabi mong ulan? Walang mangyayaring ulan, walang mangyayaring baha. Well, dumating po yung takdang panahon, dumating ang judgment ng Panginoon, yung mga nanlilibak, ano po nangyari? Sila po'y napahamak. Tayo pong lahat, wag na po nating wag na po nating yung ating mga sarili, wag po nating tawag nito maghari yung takot sa atin sa pag-share ng Word of God. Amen po ba? Tandaan po natin, tayo po'y binigyan ng Panginoon ng tapang. Sabi ng 2 Timothy 1:7, for God has not given to us the spirit of fear, but by power and of love and of sound mind. So, gayahin po natin yung si Kuya na talagang nangaral, napakatapang po niya. Tayo pong lahat, wag po tayong pagharian ng takot, wag tayong pagharian ng hiya. Kasi ang sabing gano'n ni Jesus Christ, ang sino man magkahiya sa akin, ay kakahiya rin ng Diyos sa harapan ng kanyang mga anghel sa langit. Amen po ba? Tayong mga anak ng Diyos, tayo po'y pinakamatatapang Amen po ba? Matatapang po tayo. Hindi tayo matapang sa pakikipag-away. Matapang tayo sa pangangaral na salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil ang ating ipinapahayag yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4, ganito po ang sabi ng talata. The time will come when people will not listen to the true teaching, but people will find more teachers who please them. They will find teachers who say what they want to hear. People will stop listening to the truth. They will begin to follow the teaching in false stories. Totoo naman po ito. Ang mga tao gusto na lang pakinggan yung gusto nilang pakinggan. Ang dami pong lumalabas ngayon. Na mga nagsasabi, madaling kumita ng pera dito, pero ayain mo sa church, ayaw. Pag niyaya mo, anong sasabihin sa'yo? Pag sumama ako dyan, umatinda ako dyan, ano mapapala ko riyan? May mapapala ba ako riyan?
No, Korean mentality. Ano po? Mapapala Korean, kikita ba Korean? Ano po? Ito ang tao eh. Pero kung ang sasabihin sa'yo ay ikaw ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. So, paano paraan? Tatanungin ng tao. Sa pamamagitan ni Jesus, naku, saka na yan. Ganyan ang mga tao. Pag niyaya mo sa gawain, naalala ko nung panahon namin, niyaya, nag-evangelism ko, house to house. Nung niyaya sa gawain, sa Bible study, saka na yan. Pag may time na ako, akala nila darating pa yung time na yun. Kaya nga sabi ng Bible, 2 Corinthians 6:2, today is the day of salvation. Tomorrow may be. Ayun. Kayo nagsasabi, saka na. O saka na rin kayo makakapunta ng langit. Kung makakapunta pa. Amen po ba? Nandyan po kayo. Sabi nga ganun, ngayon, ang bukas ay maaaring huli na. Amen po ba? Nariyan pa po kayo? May kausap pa po ba ako? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung pang-apat na po tayo, limang bagay lamang po ito. Praise God. Sabi po gano'n, because the heart of the lost are still open to hear the gospel of Christ. Sabi na Acts chapter 2 verse 41 and verse 47. In Acts chapter 6 verse 7, ganito pang sabi ng 241 ng Acts sa easy to read version. Then those accepted what Peter said were baptized on that day. About 3,000 people were added to the group of believers. So, may 3,000 ang kumilala, tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Ibig pong sabihin, at that time, talagang bukas pa rin po ang puso ng mga tao sa gospel. May mga tao po talaga na bukas pa rin ang puso sa gospel. Naalala ko ng mga panahon po namin, nung kami po ay nag-share ng Word of God, mayroon mga pagkakataon na hindi mahirap i-share ang gospel. Pag sinera mo, tatanggap ka agad. Yung iba pa nga, sineshare pa lang nakangiti na eh. No? Excited sila sa naririnig nila. No, sabi pa nga nung iba, nung na-share namin, ay gusto ko yan. Yung pinag-pray namin, hindi po tumanggi. No? Ibig kong sabihin, ang puso ng mga tao mayroon pa rin mga bukas. Kaya andali nila makakilala sa Panginoon. Why? Sa kadahilan ng kayo po, ikaw at ako ay nananalangin at ang banal na Espiritu ay kumilos. Pero mayroon naman po talagang iba na pilit na isinasara ang kanilang mga puso sa gospel. Amen po. Sabi ng verse 47, tuloy-tuloy po natin, sabi po gano'n, the believers praised God and were respected by all the people. More and more people were being saved every day and the Lord was adding them to their group. Sabing gano'n. No? Marami ang nadadagdag sa kanilang mga bilang. Ibig po talagang sabihin at that time, ng mga panahon pong yun, bukas ang puso ng mga tao sa gospel. Doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero mayroon talagang iba na kahit naririnig ang salita ng Diyos, pilit pa rin ang tinitigasan ng kanilang mga puso. Ayaw nilang maririnig. Yung isineshare mo sa kanila, nasasaktan ng iba. Nakalimutan po nila ang sinabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. No? Na ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang tabak na ang magkabila ay parehong talim. No? Ibig sabihin, double blade. No? Kaya pagka tumama sa iyo yung talim na yung tabak na yon, ay talagang grabing sugat yun. Kumbaga, sabi sa iba, wak-wak ang balat mo kapag tumama. So, ganoon katindi ang salita ng Diyos na kaya pala, kapag ipipinapangaral ang salita ng Diyos, nasasaktan ang tao. Amen po ba? Ito yung ayaw, yung mga taong nagre-react kapag pinapangaral ang Word of God. Bakit? Para ako yata pinatatamaan ito. Yung iba kapag nag-i-evangelize, no, nililibak yung tao. Minumuray nangangaral. Why? Nasasaktan po sila eh. Dahil makapangyarihan po talaga ang salita ng Diyos. Amen? Tama ang sabi ni Peter. Sa John chapter 6, sabi niya pong ganon, Lord, you have the word of life. Ang salita ng Diyos po ay buhay. Kaya po pala, ang mga tao na kapag nakalisalita ng Diyos at tinanggap po nila ito, nagkakaroon po talaga ng buhay. Tayo rin po ay nakagayang estado noon na talagang tayo po yung mga patay spiritually. Nung tinanggap natin yung word of life, nagkaroon ho tayo ng mga buhay. Amen po ba?
Gusto po ba natin ang mga mahal natin sa buhay, mga kakilala, kasamahan sa trabaho, magkaroon po ng buhay? Bagamat nakakausap po sila, pero mga patay po sila. Sa kadahilan ng patay po ang kanilang mga espiritu at kaluluwa. Sila po yung mga zombie. Gusto po natin ba sila magkaroon ng buhay? So, start doing soul winning, no? Share po natin ang Word of God. Kaya nga po ang title po ngayon yung ating pinag-aaralan, The Urgency of Soul Winning. It is urgent, no? Ulitin po natin, 2 Corinthians 6:2, today is the day of tomorrow may be too late. No, ayaw naman po natin sila mapahamak. Amen po ba? Meron po sa atin, mga mahal po sa ating mahal natin sa buhay, mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ngayon po kayo mag-start, mag-share ng Word of God at ipanalangin sila. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Sige po, malakas ang palakpak po sa ating Panginoon. Yung sumunod na slides, ito po. Multitudes of soul being saved because of the zealousness of the Christians in soul winning. Sabi na Acts chapter 6 verse 7, sabi pong gano'n, the word of God was reaching more and more people. The group of followers in Jerusalem became larger and larger. Even a big group of Jewish priests believed and obeyed. No? Talagang dito pa lang pinatotohanan ng Acts chapter 6 verse 7 na talagang lumalawak, lumalaki, lumalago ang gawain ng Panginoon sa kadahilan ng marami ang tumatanggap sa Panginoon dahil po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tanong ko po sa ating lahat, gusto po ba natin mapuno tayo lahat dito? Hawakan niyo po yung mga bakanting upuan. Sige po, hawakan niyo po yan. Bibigyan ko po kayo ng time. Mag-pronounce po kayo ng blessing. Mag-speak kayo ng panalangin sandali sa mga bakanting upuan pong yan. Hallelujah. Father God, I pray that in the name of Jesus, Lord, fill these empty seats, O God, na narito po sa aming panambahan po ngayon, sa bulwaga pong ito, God. We pray, O God, na hayaan mong banal na Espiritu Santo patuloy na sumama po sa amin, kasihan kaming lahat, upang magawa po namin ang soul winning, O God. Hallelujah, makapag-share ng gospel to the lost souls. Father, we give you praise in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. So yun po, no, talagang mayroon pa rin pong panahon sa atin na talagang ang puso ng mga tao ay mga bukas pa rin. So samantalahin po natin ang pagkakataon na maibahagi po ang salita ng Diyos. Yung panlima at panghuli, eto na po. Reason to have urgency to win the lost at any cost. Panlima, because of the eternal judgment in hell. Sabing ganun ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9, sabi po doon, praise the Lord, He will come with burning fire to punish those who don't know God. Those who refuse to accept the good news about our Lord Jesus, they will be punished with, anong sabi po? They will be punished with, that never, they will not be allowed to be with the Lord, but will be kept away from His great power. Ang ganda po ng talata pong ito na talagang nakakatakot po talaga ang sasapitin ng mga taong tumatanggi sa salita ng Diyos. No? Nakakatakot po pala. Sabi po nga, they will be punished with destruction that never ends. Wala pong katapusan. Pag sinabing wala pong katapusan, eternal. Na doon ka sa impyerno, wala pong katapusan yon. Bilyong taon, naroon ka po, wala kang tsansang makaalis po doon. Kung kaya't sa ating pong lahat, kung naaalala nyo po ngayon, yung mga mahal nyo sa buhay, kasamahan sa trabaho, kaeskwela na wala pa sa Panginoon, please, pray for them and share them the good news of the gospel. Bakit? Kung hindi natin gagawin ito, sila po ay magiging kandidato dito sa eternal destruction. Naalala ko po ang sabing ganun. Sabi ng isang mangangaral, naalala ko sabi niya ganun. Kapag ka nakita mo ang isang tao, kakilala mo, kaibigan mo, na masama at hindi mo binala, kagaya na sinabi ng Ezekiel 33, at napahamak yun, sisingilin ng Diyos. Tayo po ay responsable sa kanilang kapahamakan. Pero kapag sila'y nakinig po sa atin, at tumalima sila, at sila'y nagbago, nakakilala sa Panginoon,
may reward po tayo doon. No? Pero kung nakikita po natin sa ngayon yung mga tao na gumagawa ng masama, wala sa Panginoong Jesus, wala tayong ginawa at napahamak sila, in a way, tayo na rin po ang nagtulak sa kanila sa kanilang kapahamakan. Tayo rin na po ang nagtulak. Nandyan po kayo. Ayaw po natin na ikaw at ako ay masisi ng Panginoon. Anak, napahamak yung kapitbahay mo, wala kang ginawa. Gusto ba natin sisihin tayo ng Lord? Yung kamag-anak mo na hindi mo na-sharean kapag napahamak yun. Anak, anong ginawa mo? Kasama mo yun. Kakwento-kwento ka mo eh. Sabay pa kayo umiinom ng kape, ng soft drinks. At kung saan nagpunta, minaalala ka bang panahon na bahagi na mo ng salita ko yan? Anong ginawa mo? Kung kaya po mga magulat kapatid, kayo po na nakikinig ngayon, huwag po nating isawalang bahala ang bagay pong ito. Napakahalaga po ng bagay pong ito. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon, lahat ay maligtas. Walang mapahamak. At ang nais ng Panginoon, ikaw at ako ay tumanggap ng reward. Sino po gusto ng reward? Yun. Kapag gusto po natin ng reward, meron tayong gagawin. Hindi po ba? Kung kaya tayo pong lahat, wag na po natin sayangin ang pagkakataon. Habang may panahon pa po, sharean po natin ng Word of God ang mga kakilala po natin. Amen? Sabi pong ganun, the judgment is an everlasting judgment. Wala nga pong katapusan. Gaya ng sinabi ng binasa natin, 2 Thessalonians 1:8 and 9, no? Yung punishment po ron, unending. It never ends. Sabi pa pong ganun, yung sumunod, those that rejected the precious gift of God, the Lord Jesus Christ, will experience the wrath of God forever and ever. Nakakatakot po ito. Sabi po ng John 3:36, ito pong sabi, whoever believes in the Son has, but whoever rejects the Son, for God's wrath remains in. Kapag nanatili daw po ang puot ng Diyos, tiyak po sa impyerno yung taong yun. But thanks be to God, ikaw at ako, tayo pong lahat ay sumampalataya sa Panginoon. Amen po ba? So therefore, lahat tayo ay meron pong eternal life. Kagaya nung kanina, tinanong ko po kayo kung sigurado ho ba kayo na kayo po iligtas. Ulitin ko po ang tanong. Kayo ho ba'y talagang tiyak na ligtas? Amen. Kasi nga po, alinaw nung sinabi. John 3:36 lahat ng sumampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Kaya dapat bold tayong sumagot. Amen! Bakit? Kasi nga tinanggap na natin siya. Pero kung hindi kayo sigurado, huwag naman nawa, naaalis kayo sa lugar pong ito, hindi nyo nasisiguro doon tinanggap si Jesus Christ. Baka paglabas nyo, baka may mangyari sa inyo. Hindi mo ba ho kayo tinatakot? Real talk lang po. Amen po ba? Kung kaya sa ating po mga buhay, tiyakin po natin na talagang tayo po ay nakikristo at talagang ligtas. Amen po ba? At sabi pa pong gano'n, yung sumunod, because, God said that He do not want any should perish in eternal hell judgment. Sabi ng 2 Peter 3:9, ito po ang wika. The Lord is not being slow in doing what He promised the way. Some people understand slowness, but God is being patient with you. He doesn't want anyone to be lost or perishing. He wants everyone to change their ways and stop sinning. So, ayaw ng Panginoon ni isang kaluluwa ang mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amin po ba? Dapat po, ito po ang ating mindset nating mga Kristiyano. Ilagay po natin sa ating mga isipan, sa ating mga puso, walang dapat mapahamak sa impyerno. Kasi kung ito ang nilagay po natin, ilalagay natin sa ating mga puso at isipan, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon na mag-share ng Word of God. Amin po ba? Nariyan po kayo, may kausap pa po ba ako? No? Mahabag po tayo. Kaya yung kanina yung video, sabi ko nga sa inyo, nung napanood ko yun, ako'y naiyak eh. Bakit po? Nakakaawa yung mga mapapahamak. Lalo't yung mga nanlilibak. Kaawa-awa po kanilang sasapitin. Malay natin, di natin alam, yung mga kaklase ninyo, may kapitbahay kayo na naroon, nakasama na sumisigaw, na nililibak yung pastor sa kanyang pangangaral na salita. Makapapahamak po yun. Di natin masabi, baka meron kayong kamag-anak o mahal sa buhay, nakasama pala doon.
isa sa sumisigaw doon sa mga nangangaral. So, tayo pong lahat, mga magulat kapatid, maghari sa ating mga puso yung compassion. Si Jesus sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling, pinaghaharian ng kanyang puso ng compassion. Amen po ba? Magkaroon po tayo ng habag, magkaroon po tayo ng mercy sa mga tao. Kasi po, hindi po biro yung talagang sasapitin ng isang kaluluwa sa impyerno. But thanks be to God, tayo po na dapat talagang papunta roon. Tinransfer tayo ng Diyos from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Kaya't yung pangalan natin na dapat na talaga nakatala, nakarehistro sa impyerno, binura na ng Diyos. Nirehistro na po sa langit. Huwag na pong nawang mangyari na inaangkin na lang natin, tayo na lang ang maligtas, yung pamilya natin, hindi. Huwag po ganun. Ang kaligtasan po ay para po sa lahat. Ayaw ng Panginoon, masakit sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, na may mapahamak na isa. Kaya nga nung binasa natin kanina, ang Panginoon ay hindi ho nagagalak, hindi rin ho siya natutuwa kapag may napahamak na isang kahit evil people pa yan, kahit siya pa yung pinakamasamang tao. Bakit? Sapagkat yung kaluluwa ng taong yun nilikha ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Dariyan pa po kayo. Matapos na po ako. Ito po sa ating conclusion, nilagay ko po. We as Christians are compelled to obey this commandment to win souls. We are being compelled na gawin po natin to. Utos. Tandaan po natin yung sinabi ni Jesus sa Matthew 28 verses 19 to 20. Go and preach the gospel. Go and make disciples. No? Ibig pong sabihin, mag-win tayo ng kaluluwa. Utos po ito. Kapag hindi ho natin ginawa, nagkakasala po pala tayo. Utos niya nilabag natin Hindi ho natin ginawa All of us are guilty of this. Amen? Huwag na po nawa mangyari na mapasama pa natin ang loob, ang puso ng Panginoon dahil di natin ginagawa yung pinagagawa niya po sa atin. Amen po ba? Sabi pa pong gano'n, and if you are someone who hasn't ever invited Jesus into your heart, we invite you to receive Jesus right now as your Savior. Declare with us that Jesus is Lord, and you will be saved from judgment and spend eternity with God in heaven. Nawa po sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay na-encourage, tayo pong lahat mag-apoy ang ating puso sa pag-win ng mga lost souls. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pwede po ba natin muling palakpakan ng Panginoon? Sa pagtayo po nating lahat, magkaroon po tayo ng tinatawag na commitment sa Diyos na tayo po ay magwi-win ng soul para sa Kanya. Amen po. Tandaan natin, ito po ang calling natin We are called to be soul winners. Maaaring tanongin nyo sa akin, brother, ako yung matanda na senior citizen. Kabilang pa ba ako ron? Lahat po na may hininga. Lahat ng may lakas, dapat po mag-soul win. Regardless kung ano po ang edad nyo, kung mayroon pa kayong lakas na natitira, gawin po ninyo. At kung halimbawa, kayo'y magaling naman sa marami ako kasing paraan ngayon para makapag-win ng souls Pwede natin gamitin ang social media. No, bombahin po natin sila ng mga verses, no? Huwag tubig, ano po. Tapos na po yung basaan. Ano ba? Bombahin po natin ang salita ng Diyos nang sila po ay talaga makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Huwag na kung ano-ano. Huwag na yung kung ano ng mga bagay na hindi makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Sabi nga nun, Ephesians chapter 5 verse 16, tatapusin ko na po sa isang talata, sabi nga nun, making every opportunity. Dapat daw ay atin pong ginagrab ang opportunity na mag-share ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sige po, tayong pong lahat ayaw po po tumikit. Siguro awitin natin yung pinaawit ni Sister Bea, I'm forever yours, man. Praise God. Sige po, habang inaawit po natin ito, taas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Gawin po natin itong panalangin at the same time, making our commitment sa ating Panginoon na tayo po ay mag-win ng soul. Praise God.
ends of the earth. To the ends of the I'll follow earth. after you. I'll follow after you. I want the world to know Your love endures forever. your love endures forever. Tell me and I'll This is more obey. greater than sacrifice. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Trusting you and not myself. Will always lean to blessing. Lord, have your way in me. Not my will. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. Jesus. My Jesus, my precious Savior, I'm forever Praise God. yours. Sige ba, awitin po natin po yung awitin po ito. Hallelujah. Tell me and I'll obey. This is more greater. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Will always lean to blessing. Lord, have your way in me. Not my will. Not my will, yours be done. Here we stand within your presence, longing for your touch. 1,000 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Let's sing, I will worship. And I will worship you forever. I will worship you. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. Here I stand within your presence, longing for your touch. Hallelujah. 1,000 days cannot compare to one day in your Oh, court. now. Hold me now and never ever let me go. My Jesus. My Jesus, my precious Savior. Here I stand in your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, my Jesus, hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior,
I'm forever yours. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Maging kayo pong nasa online, let us lift our hands to our God. Sa umaga pong ito, patuloy tayong gagawa ng commitment sa ating Panginoon. Naalala kong sabi na Isaiah chapter 6 verse 8. Who will go for us? At sabi niya gano'n. Ang sabi ng Diyos, who? Sino ang kanyang isusugo? Napakalaki ng field na mayroon ng Diyos. Kaya lang kulang ang manggagawa. Maraming ha-harvestin. Kulang ang manggagawa. Kapag ka walang nag-harvest, yung mga bunga po malalaglag at mabubulok at masisira na lang. Pero ang tanong, nasaan po ang mga harvesters? You and I are called to be the soul winners and the harvesters. Amen? Kung kaya't sa umaga po ito nakataas ang mga kamay, tayo po'y manalangin, sabihin po natin, Amang Diyos sa sumasalangit. Sige po, sabihin po natin, Amang Diyos sa sumasalangit. Amang Diyos na Sa oras pong sumasalangit. ito, Sa oras pong ito, inaamin ko po, inaamin ko po, ako po'y nagkasala. ako po'y nagkasala. Hindi ko po nagampanan Hindi ko po nagampanan yung pinagagawa mo po sa yung amin. pinagagawa mo po sa akin. Yung Great Commission, Yung Great Commission, yung mag-win ng soul. yung mag-win ng Panginoon, souls. patawad po. Panginoon, patawad po. Linisin mo po kami ng banal mong dugo. Linisin mo po kami At sa ng banal umaga mo. po ito, At sa umaga pong ito, we're making a commitment we're making a commitment na kami gamitin mo. na kami gamitin Ihayo mo. mo kami Ihayo mo as kami a soul winner. as a Panginoon. soul winner. Hayaan mo na ang awa at habag Hayaan mo na ang hawa out at na habag nanggagaling sa inyo, na nanggagaling sa ibaba inyo. niyo po sa aking puso. Ibaba niyo po Na sa ako aking rin po puso. ay magkaroon ng habag Na ako rin po ay magkaroon At ng awa. habag at awa doon sa mga mapapahamak. doon sa mga mapapahamak. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Simula sa araw pong ito, Simula sa araw pong ito, gamitin mo gamitin mo ang buhay ko ang buhay ko na ma-share ko si na Jesus ma-share ko si Jesus sa kanilang lahat. sa kanilang lahat. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ako na lang po mananalangin na habang nakataas ang mga kamay ng bawat isa. Lord, ang dalangin ko po sa umaga pong ito, mag-alam sa puso ng bawat isa, Panginoon, yung pag-ibig, O Diyos, to sa mga perishing souls, O God. Use your people, O God. Lord, send your people, Panginoon. Lord, hallelujah. Maraming ha-harvestin, ngunit kakaunti ang mga workers, kakaunti ang mga harvesters. Today, O God, we are making this commitment, Panginoon, na kami pong lahat ay hindi matatakot. Kami po ay magsisimula mag-share ng Word of God, mag-share ng mabuting balita ng pag-ibig at kaligtasan ng Panginoong Jesus. Gamitin mo kaming lahat, Panginoon. Tanggalin mo yung mga takot, yung mga hiya, Panginoon. Oh God, dahil darating ang panahon kung hindi namin gagawin ang bagay pong ito, kami ay responsable doon sa mga napahamak, oh God. Huwag mo po, Panginoon, ipahintulot, O Diyos, yung mga katamaran, yung procrastination, Panginoon, sa amin, Lord, mag-alab ang aming mga puso, Panginoon, na mag-win ng kaluluwa, O Diyos. Salamat na marami, Panginoon, continue to equip us, O God. Kaya mo, Panginoon, babaan mo kami ng Santong Espiritu, pag-apuyin mo yung pag-aalab ng Santong Espiritu sa aming mga puso, nang sa gayon, magawa po namin ang pagbabahagi na yung salita. Maraming kaluluwa, Panginoon, na ma-transfer from the kingdom of darkness to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain mo ang bawat isa, O God. Hindi sila pag-aharian ng takot, pagko sila pag-aharian ng tapang na nanggagaling sa banal na Espiritu Santo, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, O God. Bless them exceedingly abundantly, O God. Sa lahat po na aspects ng kanilang mga buhay, from finances, O God, from their physical needs, O God, even kung mayroon nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan sa anumang sakit at karamdaman, O God, Lord, release those blessings right now, in Jesus' name.
name. In Jesus' name. At kaya mo, Panginoon, pag umapawin mo po yung kagalakan ng iyong mga anak sa umaga po ito. Salamat po na marami, O God, at patuloy mong selyuhan yung tagumpay na natanggap po namin sa umaga po ito. Father, we give you honor, the glory, and the praise in Jesus' name. Amen. Sige po, malakas at malakas po sa akin, Panginoon. God bless you. Sige po. Let us continue to clap our hands before the Lord and give Him the best clap offering of praise. Sige po, patuloy po tayong sumayaw at umawit before the Lord as we declare that Jesus is Lord. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Will be saved. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Hallelujah, praise the Lord. Ipamuli po natin ulitin as we declare. Everyone that calls in the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone that calls in the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone that calls in the name of the Lord will be saved. Oh, oh, oh. Everyone that calls in the name of the Lord will be saved. Will be saved. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Hallelujah, praise the Lord.